what's up guys? Welcome back to the channel, and today meron akong pa-order na mugs. So, piprintan natin, and ngayon sasabay ko na yung paggawa ng video sa pagprint ko ng mugs for against sublimation printing. So, of course, for sublimation printing ng mugs, kailangan nyo ng sublimation printer. So yung sa akin is the Epson L121 na kinonvert ko to sublimation ink. Then of course yung mug press, kailangan nyo rin ng sublimation papers. So ito yung sublimation papers, nagawa ko na yung design. Kailangan nyo ng thermal tape. And then of course yung sublimation coated na mugs. So hindi pwede yung basta-basta mugs lang. So, dapat gawa talaga siya for sublimation printing. Kasi kung normal na mug siya, hindi siya for sublimation, hindi didikit yung print sa mugs. So, yun. And then, meron din pala akong box dito since pa-order siya. Kasama dito yung box. So, pinapainit ko lang yung mug press, and then i-set ko na siya. Okay, so ready na yung heat press or yung mug press, and then ready na din tong mugs. So kailangan nyo ng thermal tape para i-tape yung design dito sa tasa para hindi siya gumalaw. Papantayin nyo lang siya and then secure nyo using the thermal tape, and then pwede na nyo siyang isalang dito sa mug press natin. So isasalang ko na siya sa mug press, and yung setting ko ng mug press is 350. So and then 120 seconds. So ilalagay lang natin siya dito sa mug press. And then as you can see sa video, not sure kung nakikita. So naka 350 na siya, and then tumutunog siya pagka naabot na niya yung temperature na sinet natin sa kanya. And then make sure lang na igitna natin siya, and then papantayin natin, and then pwede na nating isara yung mug press. So kung napapansin nyo dito, bumababa yung temp niya. Pagka clamp mo nung mug press, bababa yung temp. So hindi pa natin i-start yung timer hanggat hindi bumabalik yung temp niya sa 350. So bababa siya. As you can see, ano yan ngayon, 308, 307, 306. So bumababa pa siya, 305. Pero maya-maya aangat ulit yung temp niyan. So pag bumalik siya ng 350, ayun, paakit na siya. Pag bumalik siya ng 350, dun lang natin i-start yung timer na 120 seconds. So ganun yung ginagawa ko. So hintayin ko lang siya na bumalik sa 350, and then i-start natin yung timer. And then pakita ko sa inyo yung result pagkatapos. Alright, so naabot na niya yung temp kanina mga a few seconds ago. So in-start ko na yung timer. So right now naka 100 seconds na siya. So nag-start na yung countdown, and hintayin lang nating matapos yung countdown ng timer, and then okay na yung tasa dapat. So kukunin lang natin siya, tatanggalin yung papel ng print, and hopefully maganda yung output or yung pagkakalapat ng print dun sa mugs. So hintayin lang natin saglit. Ayun, so 10 seconds na lang, patapos na yung timer. Wala akong gloves, so ingat-ingat na lang pagka kayo din gumagawa nito. Mainit kasi yung pinakatasa, pero yung handle hindi naman. So pwedeng hawakan yung handle. Patayin ko lang saglit para hindi siya maingay. So ayun, okay na yung timer natin. And then try ko lang siyang tanggalin na agad para makita na natin yung print. Ingat lang kasi sobrang init talaga niya. Ayan, napunit na siya, so tanggalin na lang natin ito. Yun. So
all good sa first mug. Ayan, as you can see, okay naman yung pagkakalapat nung print. Ayan, iniingatan ko lang kasi baka dumikit sa balat pag mainit. Ayan, and color accuracy, okay din siya. Ganda ng kulay, and then as you can see from top to bottom, na-printan siya ng maayos, so all goods ako dito. Masaya ako sa output. So meron pa akong ipiprint na iba, all goods na dito sa first, and gawin ko lang yung iba, tapos outro tayo, explain ko ulit yung mga ginawa ko kanina para mabigyan ko kayo ng idea kung paano na-achieve yung ganitong klaseng printer or output. So yun, tapos na yung mga mugs na pa-order ko, so na-print ko na lahat, and eto sila. So total of 6 mugs. Ito dalawang parehong design, and then yung iba customized yan na ginawa ko pa yung layout with names and then all. So yun, but anyways, going back to the printing process, so ayun nga, just like I've mentioned kanina, yung setting ko is 350 and then 120 seconds. So as gaya nga ulit ng sabi ko kanina, pagkasalang nyo ng tasa, bababa yung temp, pero wag nyong i-start yung timer hanggang hindi bumabalik dun sa 350 na temperature yung mug press. And then all good siya, hindi ako nagkaroon ng reject, thankfully. So all goods lahat yan. Maganda din yung naging output ng kulay or yung color accuracy. So ayan siya, as you can see dun sa mga picture na totoong tao sila. So you can see yung kulay, hindi siya malayo dun sa actual na kulay nung kung paano yung actual photo na ginawa ko sa layout. So yun, all good siya. If you want to see yung parang kung paano ko sineset yung pagpiprint and paggagawa ng layout or design, actually sa isang A4 size na sublimation paper, makakagawa ka ng 3 design doon, kasya pang 3 mugs na. And then gaya nitong ito, sumasakto siya ng from top to bottom na print. So ang ganda niya tignan kasi punong-puno yung tasa, na printan siya ng buo. So if you want to see yung mga ganong klaseng tutorial, especially yung color, kung paano ko sineset yung kulay, just comment it down below. And if may tanong kayo, of course, sa comment lang din, sasagutin ko lahat yan for sure. And kung nakatulong ako kahit papano, a simple like will go a long way. And of course, subscribe na rin kayo para dumami yung subscribers ng channel, and marami tayong maabot na mga viewers at matulungan din. And yun lang. I'll see you in the next one, and happy printing. Peace out.